Hello mga kabayan, kamusta po kayo? Nagbabalik, Annalisa Reality Vlog. Magbibigay po ako ng reaksyon ngayon patungkol dito sa napakainit na issue ngayon nila Ate Mengay at saka kay Burnok. Bago ko ituloy, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa aming lahat. To my silent viewers, mga bagong pasok po sa aking munting kubo, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa akin. Mga nagla-like, nagko-comment at saka nag-share po sa aking mga ginagawang reaksyon, maraming salamat din po. At shoutout po, please support na rin ang ating pinuno, Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family. Pakitapos nyo po yung aking reaksyon dahil sa dulo, nandoon po yung mga pangalan ng kagwangs, ng Ka-Business Official, at ang aking pong mga kasamahang mga reactors, nandoon po sila. Nilagay ko na lang para isahang bagsak na lang tayo. So, ito po yung aking reaksyon patungkol dito sa sobrang napaka-controversial ngayon ni Ate Mengay patungkol doon sa sinabi ni Burnok na hindi siya kinikibo or pinapansin ni Ate Mengay. Pero doon ho ako, nagbasa po ako kasi ng mga komento. Sa comment po ako ngayon medyo na-alarma. Kasi, syempre yung ating mga ka-business supporters, ka-business viewers, mga silent viewers, doon sa comment section sila masasabi kong simula, andoon madami kasi mga naungkat pa nila yung naging attitude ni Ate Mengay noon kay Bay Papaya, yung kay Junjun, kay Nika. Ayun, marami. So, at marami din nakakapansin sa yung sa ugali ni Ate Mengay. So, ayun nga, in-open up ito ni Burnok kay Kuya Damulag, no? Then, nasabi din daw niya ito kay Mrs. Ka-Business, hanggang kay Pinuno. Pero talaga doon sa comment section, ang daming hindi ko alam kung masasabing basher or mga kung ano bang tawag dito. Siguro para sa akin na lang, inilabas lang din nila yung kanilang saloobin patungkol sa mga nakikita nilang pag-uugali ni Ate Mengay. Meron ditong sa part 1. Anyway, napin ito ni Pinuno Ka-Business at saka nag-reaction na rin dito ang aking mga kasamahan, sila Anime Reactors TV, shout out. Hindi ko na lang mapansinin yun, yung patungkol dito sa isang nag-comment, si Miles Away from Homes, na syempre, inano niya dito na sinabi niya na parang nakalimutan niya na si Pinuno Ka-Business, may mga tinutulungan nung bago man itong nangyari. Kaya nga, may comment ako dun sa kanya kung mababasa niyo yun na sinabi ko, baka kagigising lang nito ni Kabayan, kaya nagkomento siya ng ganyan. But anyway, alam naman natin, yung talagang nanunood, nakasubaybay kay Pinuno Ka-Business sa mga ginagawang pag-upload nila ng mga video kung sino yung mga tinutulungan. So, ignore na lang natin to siya, no? So, dito tayo ngayon sa nakaka-alarmang mga komento sa comment section, Ang dami. Talaga sila, nirespeto ko yung mga komento na to kasi syempre, isa din sila sa mga nanonood katulad ko. Yun ang nakita nila na napansin talaga nila na yun, sa Ate Mengay, parang may attitude nga daw talaga. Siguro, para kay Burnok, baliwala lang yun Kaya lang parang dinamdam ni Ate Mengay. So, yung pag-uusap dito nila Mercedes at saka ni Burnok. Para sa akin kasi, ayun nga, nabanggit nga ni Burnok na pinahiram niya yung pera niya at alam naman natin na sabi nga ni Burnok, nakalaan yon para sa bigas nila pero ginamit muna kasi kumbaga maaga pa naman, hapon na lang sila bibili ng bigas. Yung mga ganun ba? Para sa akin dapat pag ganun ang hiram ka, kusa na lang, di ba? Kusa na lang, balik. Huwag nang pahirapan. Diba? Sabi nga ni Burnok, tumulong lang naman siya pa yung minasama. Kasi dingding lang ang pagitan. Kumbaga, sabi nga ni Pinuno, kulob, maririnig talaga yung usapan. Para sa isang lalaki, kasi pag sinabi nga ni Mercedes, ayon kay Burnok na wala na daw silang bigas, nakikita naman natin si Burnok kung paano siya magsalita, di ba? Yung parang, napapasigaw yung gulat, yung
alam naman na natin yung ugali niya, di ba? Parang alam niyo na yun kung ano siya, yung mga talaga nakasubaybay dyan kay Burnok. At saka yung usapan mag-asawa yun eh. Although narinig niya. Si Burnok naman, syempre, ganun siya. Parang natural talaga na kahit naman siguro ako, wala na tayong bigas, wag ganun, gaganon ka. Tapos, bakit? Ano ganun? Paano na yan? Mag-ganon, di ba? Ganun tayo mag-react. Kaya natural lang ang nangyari kay Burnok. Yun nga lang, pagdating kay Ate Mingay, parang iniba niya, parang na-misinterpret niya yun. Sabi na yun, hindi naman nasabing na-guilty. Pero as ate, kasi kumbaga matagal na silang magkakasama, ayan, isang bubong nga lang sila, hindi sana, hindi niya ibinigay daw ito 500, hindi dapat sana pahagis, ganun ba, kumbaga ganun. Hindi siya magagalit o dapat sinabi nila niya, sige, andito na yung para makabili tayo ng bigas. Yung maayos lang ba? Yung mahinahon lang. Kasi wala naman dapat ikagalit eh. Diba? Wala naman. Kaya nga ito si Burnok, kung mag-abali, wala lang sa kanya. Ikinakausap nga daw niya si Kuya Buknoy. Ito, pag pinapansin, ini-ignore siya ni Ate Mingay kahit tatanong siya kung nasaan si Kuya Buknoy. Bali, wala. So talagang, hindi ko masisisi sa comment section kung naglilipa na dito yung mga komento patungkol kay Ate Mingay sa pag-uugali niya. Nakikita eh. Kaya sa thumbnail ko, nakalagay pala dyan, WYSIWYG. What you see is what you get. Yan po yung ibig sabihin doon. WYSIWYG po. Siyempre, kanya-kanya tayong sa pagtingin natin, yung nararamdaman natin, yung pangunawa. So, siguro ganun talaga si Ate Mingay. Kaya sana itong mga mabasa mo Ate Mingay, dito ka kumuha ng idea paano mo babaguhin, kung may kailangan bang baguhin. Kasi attitude to mga kababayan, ka-business, ka-papi, wala tayong magagawa sa attitude ng isang tao. Personal niya yun. Siya lang talaga ang makakapagbabago nun. So tayo na lang mag-adjust. Tayo na lang umunawa. Kasi ito siya, syempre bagong panganak. May pa yan yung postpartum. Mayroon pa yan si Ate Mingay. Kaya unawain din natin siya sa ganong paraan, di ba? Sa ganong sitwasyon niya. Kaya lang, syempre, nandun pa rin yung kinakausap na siya ni Burnok, pero hindi pa rin niya pinapansin. Diba? So, ito talaga. Ayan. Ang karamihan talaga dito sa sa comment section, yung attitude talaga ni Ate Mingay ang problema. Attitude talaga. May pagka-stricta siya, nasuplada. Ate Mingay, pasensya ha. Ito kasi din ang napapansin ko. Snobbish. Para siyang snob. Ito real talk, Ate Mingay, sa totoo lang. Hindi sa sinasabayan ko yung mga dito sa comment section kung ano yung klaseng ugali. Meron ka sa aming mga nakikita. Kasi ako na-experience ko din. Meron kasi kaming sa chat ba, sa group chat. Nung bago lang sila isinama dun sa grupo namin, syempre nagtataka ako, hindi ko naman sila kilala. Tapos nagtatanong ko kung sino sila. So chinecheck ko yung profile. Kasi hindi naman kasi yung profile nila, mismo sila. Kaya nagtatanong ako. Tapos meron pang time dito to si Ate Mingay na bago yata sila mag-tour, na nabanggit niya yung kanyang mga kamag-anak ay taga Carigara, Leyte, mga Kumora. So syempre natuwa ako. Alam niyo kung bakit, mga kababayan. Doon sa group chat namin, nung nandoon na sila, inopen ko yun, sabi ko, Ate Mingay, Kumora ka pala. Sabi mo nandoon yung mga lola mo. Kasi ako, Ate Mingay Kumora din ako, yung nanay ko Kumora, taga Leyte kami. So, ibig sabihin nun, magkakadugo tayo. Kasi yun lang naman wala namang ibang mga Kumora, taga Leyte pa. So, kasi doon sa Carigara, tapos meron pang sa Santa Fe, mga katabing mga munisipyo nandun din yung mga kamag-anak namin. Alam nyo, nahiya ako sa sarili ko kasi hindi niya ako pinansin, hindi siya nag-comment, hindi siya nag-reply doon sa sinabi ko na Kumora ka pala. So, ibig sabihin, ayaw niya ako maging kamag-anak. Ako tuwan-tuwa kasi nakita ko siya, kapilyado kami. May similarity pa naman siya sa tita ko, kapatid ng nanay ko. Kaya lang, kung ganito yung ugali, may pagkamaldita. Kaya sabi ko nga, ang tinaguri ang maldita dyan si Junjun, pero parang si Ate Mingay yata. Ate Mingay, siguro naman ngayon sa nangyari sa inyo ni Burnok, dito sa comment section kasi talagang parang binagyo pinutaktika ng mga komento ng ating mga supporters, mga viewers ni Pinuno Ka Business na alam natin na sila talaga yung mga nakasuporta, nandun palagi nanonood, kaya alam nila kung ano ka.
So noong katuloy, yung mga nakaraan, kung anong ugali meron ka. Pero sana, dahil sa nangyaring ito, maging lesson na to. May babasahin pa ako dito. Shout out po kay Ma'am, sandali. Shout out po kay Ma'am Luminosa Manaloto. Basahin ko po yung comment niya. Sabi niya, Minggay, huwag ka naman ganyan, matanda ka sa mga yan. Huwag magmataas. Ikaw pa ang nangutang, ikaw pa ang may galit. Ikaw pa ang nangutang, ikaw pa ang may galit. Magkaisa kayo dyan. Kalilipat nyo lang, may tampuhan agad. Mahiya kayo kika-business. Respeto nyo sila. Para sa akin, okay naman si Burnok. Totoo po. Kasi si Burnok, yung jolly person. Kumbaga, hindi niya, baliwala lang sa kanya. Kaya lang, ito nga yung nangyari kay Ate Minggay. So, mix na rin to. Kasi gaya ng sabi ko kanina, may postpartum pa ito sa Ate Minggay. Kaya lang, maintindihan natin yung kaya lang, naglabasan na talaga dito yung mga nakaraang ugali niya sa comment section, nakita na. Mabait nga daw si Kuya Buknoy. At nabanggit pa dito, parang hindi niya sinabi, kahit nagtanong si Kuya Buknoy kung ano yung problema nila ni Burnok. So, parang pakiramdam ko lang pasensya na. Under kaya si Kuya Buknoy ni Ate Minggay. Takot si Kuya Buknoy, takot ka ba kay Ate Minggay? Kasi pagka ganun dapat tama si Pinuno, mag-asawa Dapat huwag kang pag-usapan lagi. I-open mo kung ano yung problema mo sa isang tao, kung ano yung nangyari, kwento mo kasi mag-asawa kayo Tandem. Diba? Ganun yun Kaya lang, iwan ko, ugali ni Ate Minggay. Kaya yun yung naging experience ko sa kanya, snub siya sa akin, Ate Minggay, alam mo yon. At saka yung mga kasamahan ko, nabasa din nila yon. Hindi talaga ako pinansin, okay lang. Okay lang, sabay ganun So yun yung sa akin sa sitwasyon na to, sa nangyaring to, masasabi kong sa Ate Minggay may problema. Masyado niyang binigyan ng hindi magandang pangunawa o pag-intindi or interpretasyon yung narinig niya. Sa tutusin talaga, pangit makinig, di ba? Sa usapan na may usapan. Narinig niya Ito naman kasi si Burnok, bawasan mo na Burnok yung boses mo Sa susunod, bulungan na lang kayo ni Mercedes kasi maririnig kayo sa taas. Kakasama kayo dyan Diba? So, para dun sa mga nakapanood na, yung nangyari ngayon kila Burnok kay Ate Minggay, sana maging lesson ba to? Maging lesson sa atin lahat. Kung nanghiram ka ng pera, kung ano yung sinabi mo, kung kailan mo ibabalik, ibalik. Kasi yung taong niraman mo, nangangailangan din. Diba? Nangangailangan din sila. Kaya ito idadagdag ko mga kababayan, ka-business at kapapi. Ayun nga, naubusan na sila ng bigas, yun ang reason ni Burnok. Siguro, kay Mercedes ito, suggestion lang para sa akin. Kasi ako, nagbabudget din Pagdating ng sweldo ni Burnok, para sa akin, Mercedes, hindi kita pinangungunahan. Kasi ako ganito ang ginagawa ko. Pagdating ng sweldo ko, nakahilera yan dyan, budget. Unang-una talaga yung bigas. Binabudget ko yan, good for 1 month. Magkulang man yon yung asawa ko na yung magdadagdag. Kasi sa bahay, marami kami. Marami sila pala, wala ako doon. So, 2 senior, yung nanay ng asawa ko at saka yung stepfather niya. And then, ayan, yung asawa ko. Tapos yung mga anak, sila doon 6, ay 5 lang. 3, wala nagbilang, 3, 4, 5 ang sa pamilya ko. Bali, 7 sila lahat doon sa bahay. So, doon sa nanay niya, nasa kabilang kwarto, nag-aabot-abot kami kahit pa paano. 3,000 ang budget ko sa bigas for 1 month. Kulang yon 2 weeks lang, 2 to 3 weeks lang. Ang 3,000, kasi mahal nga ang bigas 50 kilos, minsan 60 kilos ang nabibili. Pinakamura na yon. Ayan, so 60 kilos, 3 weeks. Mercedes, para sa akin, napakaswerte nyo. Kasi nga ngayon, ayan, hindi kayo nangungupahan. At dati pa naman hindi na kayo nangungupahan doon sa bahay ninyo bago kayo lumipat. Siguro sa pagbabudget din lang, pag dumating yung sweldo ni Burnok, pwede kang bumili ng, alam mo yung, tansyado mo yun yung ilang buwan, kung ilang kilo ang mauubos nyo sa isang buwan. Tansyado mo yan At saka si Burnok naman madalas sa ka-business naman kumakain, di ba? Madalas nasa labas siya. So kung kayo lang na mag-anak,
ano ba naman yung mga anak mo, maliliit pa naman yan, hindi pa yung gaanong kalakasan sa pagkain. Siguro kahit okay, bumili ka, mga 50 kilos din, sobra-sobra pa yan. Di baling walang ulam, basta may bigas, may kanin. Solve na yan. Ay, pwede na yung toyo. Ay, kami nga dati nagsasabon yan Toyo, mantika. Minsan na, ayan. Tapos yung margarine, kaya inuulam namin yan. So, importante talaga yung bigas. Sana mag-budget si Mercedes para hindi sila maubusan ng bigas. Di ba? Magkano ba sinasahod ni Bornok? Yung sinasahod nila na yan, yung Bornok, 20,000 ba yun? Magkano ba? Swerte talaga kasi wala pa kayong college, wala pa kayong high school. Makakaipon talaga. Yung baby nila, hindi pa yata, breastfeeding pa yata yun Hindi pa nagbibili ng gatas. Nasa pagbabudget lang po talaga. Hindi mauubusan ng bigas kung maayos mag-budget. Hindi ko alam. Pasensya Mercedes So, nangyari ngayon, para hindi kayo magkaubusan ng bigas, budget din lang. Yung mga sakto lang mga pangangailangan. So, yun yung sa akin ng mga kababayan na sana ito si Ate Mingay, matauhan na to, binasa niya lahat, yung mga nasa comment section na patungkol sa kanya kasi yung iba talaga alam nila si Bornok. Unawa nila si Bornok. So, na kay Ate Mingay talaga yung problema dito. Kaya, wala tayong mas sisisi. Hindi natin para sa akin, hindi mga basher yung nagkomento doon patungkol kay Ate Mingay. Yung basher doon, nag-iisa para sa akin, yung si Pinuno yung tinira na hindi na daw tumutulong, puro na lang ganon, problema na naman, hindi naman kasi pwedeng itago kasi nasa kabisnes sila alangan naman, malalaman nyo na lang sa labas, ganun pala sila, bakit pag sa camera, pag ganito, okay. Pero pag sa labas na pala, hindi pala sila in good terms, di ba? Pangit naman yun. So, di ba nang ibuladas dyan ni Pinuno o lahat, sabihin nila yung totoo kung ano yung totoong nangyayari, di ba? So, yun lang yung sa akin, may part 2 pa ito, kasi nagkaharap na si Bornok at saka si Ate Mingay. Pero dito muna ako sa comment section. Naintindihan ko po kayo yung mga nag-comment dyan kung bakit yun ang mga sinabi niyo patungkol kay Ate Mingay kasi nga nakita ninyo yung mga nakaraang mga pangyayari. Pero tapos na yun kaya lang ito na ulit na naman. Nasabi nga nila laging si Ate Mingay daw yung simula sa mga ganyang problema. Diba? Sana magbago na nga ito si Ate Mingay. Ate Mingay, tanggap mo ba ako maging kamag-anak? Parehas tayo ng apelyido, nanay ko mismo. Sabay ganun. Kaya lang ayaw ni Ate Mingay sa akin, pero sige, okay lang. So, sa dulo po, please tapusin nyo at maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo, kabayan JC Lucas, Ate Sara. Salamat po. Ate Ems, salamat din po. Ate Marilyn, kumusta po kayo? Ma'am Maria Luisa Cartalaba, kumusta po? Kabayan Julia Pardalis Vlog, kumusta? Pinsan, Wolves Tradition, kumusta rin? Shoutout sa iyo, Day. Ate Nanette, shoutout po. Kabayan si Pascual, hello. Ma'am Marilyn Cabanilla, kumusta po kayo? Ma'am Erlinda Navarrete, kumusta na rin ho kayo? At syempre si Ma'am Aisa Dumasapal. Teacher po siya doon sa aming lugar. Shoutout po sa iyo, ma'am. Yun, aking mga anak. Laban sa buhay, mga anak. At tuloy-tuloy lang sa pag-aaral. Nandito lang si mama, nakasuporta sa inyo, kami ni papa niyo. Yun lang. Hanggang dito na muna sa susunod po muli na aking mga gagawing reaction. So, sana, Bornok, alam ko naman na baliwala sa iyo yung mga nangyari. Sana okay na kayo ni Ate Mingay. At saka yung, pairalin natin yung pagmamahal, pangunawa, para masaya lang tayo palagi. Huwag na natin bigyan ng problema sila Pinuno ka business, no? Grabe, napakaswerte ninyo. Nandyan na sa inyo yung swerte. Huwag nyo nang sasayangin pa. So, bukas po ulit. Aking mga gagawing reaction. Ingat po tayong lahat. Salamat po sa suporta. Sana po hindi kayo mag-skip ng ads para po makaipon ako. Makaipon para pag uwi ko, makapagpatay na ako ng sariling bahay. Sabay ganun, Itutulong tayo kahit paano. Siyempre, hati-hati. Share tayo sa mga blessings. Ingat po tayo. See you tomorrow. Bye-bye po. God bless. To God be the glory.